Atin pong buksan ang ating Biblia sa awit 40 verses 1 to 11, awit ng pagpupuri. Sa Diyos na si Yahweh matiyagang naghintay, ang aking panaghoy kanyang pinakinggan. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Isang bagong awit sa aking itinuro, papuri sa Diyos ang awit ng puso. Matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong kay Yahweh tiwala at sa Diyos ay hindi dumadapa, hindi sumasama sa nananumbahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Yahweh aking Diyos, wala kang katulad. Sa maraming bagay na iyong ginanap, kung pangasan kong sabihin ang lahat, mangangamba akong may makalimutan. Ang mga pang-alay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Handog na sinunog at mga kaloob, hindi mo naisin upang salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay pandinig ko upang ikay dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais ko'y sundin ang iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim, hindi ko sinarili. Pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Aking nalalamang di mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at iyong katapatan, mag-iingat sa akin magpakailan paman. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat Lord, tunay na ikay dakila, makapangyarihan at wagas kong umibig. Panginoon, tinataas ka po namin ngayong umagang ito. Salamat po sa iyong salita na buhay at patuloy, Lord God, na nangungusap sa amin, Lord, especially now sa sitwasyon namin, Lord. Nababalot kami ng takot, pangamba, hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari, pero Lord, dahil sa inyong salita, nakakatagpo kami ng kapayapaan, Lord God. Napapalitan ng aming mga suliranin, Lord, ng kasiguraduhan na ikay nariyan, Lord God, upang kami tulungan. Panginoon, salamat na every time na we are calling for help, you are there to rescue us. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, na ikaw ay sapat sa amin, sa lahat ng nangyayari sa amin, sa lahat ng pangangailangan namin. Lord, sa mga nilalaman ng puso namin, salamat dahil sa inyo, Lord God, nakakatagpo kami ng paglilinis, Lord God. You are always there para tulungan kami, turuan kami, at palakasin kami every time na nanghihina kami. Panginoon, tinataas po namin ang puso namin sa inyo. Tulungan mo kami na magkaroon ng puso na puno ng pagpapasalamat, Lord, at pagpupuri, Lord, upang maipahayag namin sa mga tao sa paligid namin na ikaw ay Diyos na dakila at maging sila ay makaranas, Lord God, ng inyong katapatan. Lord, itinataas po namin, Lord, ang mga pinagdaraanan namin sa inyo, Lord. Wala kaming ibang pagkakatiwalaan kundi kayo, Lord God. Maghari ka sa buhay namin na sa sitwasyon na mga kinakaharap namin, Lord. We bless your name, we honor you, and we thank you, O God, for another day, Lord God, para ma-experience namin and ma-enjoy namin yung gift niyo for us. We lift everything to you in Jesus' name. Amen. Bago kailanman sa habang panahon ng iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay matutuyo, langit at lupa ay naglalahong, tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagabi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko ay
kailanpaman. Sa habang panahon ng iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagabi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y hindi ringgit, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagabi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y hindi ringgit, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Yes, Lord. Salamat, Lord God, sa grace na binibigay niyo para sa amin, Lord God. Walang pangamba ang puso namin, Lord, dahil sa inyo. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y biyak at lubos, di mapipigil sa paggawi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mo pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mas higit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, higit pa. Di manggangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa paggawi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mas higit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mas higit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mas higit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mas higit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na.
Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri, pasasalamat
Jesus, kapanatian niyo at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan niyo at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian niyo at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian niyo at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapanglayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ito ay matutunghayan natin sa aklat ng mga Hebreo, chapter 11, verse 1 to 3. Dahil may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Hinalugda ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilikhang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat kabilang buhay. So, yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Hindi ko na po binasang lahat sapagkat napakahaba. Gayunman, mula diyan sa sa chapter 11, hihimayin natin ang ating tatalakayin sa umagang ito. At ang pabagat po ng ating pag-aaralan ay pinabagatan ko pong pananampalataya. At may tema para mabigyang puntos ang mga mahalagang bagay na ating tatalakayin. Nilagyan ko po ito ng tema na kapangyarihan ng tunay na pananampalataya. So kung titignan natin ang mga mananampalatayang Hebreo dito sa talatang ito ay may pinagdaraanan. Ang mga Hebreo ay humaharap sa matinding laban ng buhay pananampalataya nila na nagpasimula kay Jesus. Inusig sila ng mga kapwa nila Hudyo
na kabilang sa grupo ng mga Judahismo. At ang mga Judahismong ito ay pinersecute nila ang Panginoon, at hindi lamang ang Panginoon kundi ang mga alagad ni Jesus kagaya nila Apostol Pablo. At dahil doon, makakarating pa sila sa ibang mga lugar, at kapwa Hudyo rin ng mga mananampalatayang ito ang umuusig sa kanila. Kababayan mismo nila ang umuusig sa kanila. At patindi sa bawat araw ng kanilang buhay ay patindi ng patindi ang persecution na kanilang nararanasan hanggang sa kinukuha na ang kanilang mga ari-arian at hindi na sila binibigyan ng mga karapatan na dapat ma-enjoy ng isang mamamayan sa lugar na yon na kanilang kinalalagyan. At dahil dito, ay dumaranas talaga sila ng matinding pagsubok sa kanilang pananampalataya. Gayunpaman, ang kanilang pinagdaraanan ay hindi pa naman humahantong sa pagdanak ng dugo, kundi doon pa lamang sa pagsamsam ng kanilang mga ari-arian at mga bagay na nagpapabigat sa kanilang mga pasanin sa araw-araw nilang pamumuhay bilang mga mananampalataya. At dahil doon, para maiwasan ang gayong uri ng persecution sa kanila, ay iniisip ng iba na talikuran na lamang ang pananampalataya kay Jesus at bumalik sa pananampalatayang Judahismo. Kaya ang aklat ng Hebreo o ang may akda ay sumulat upang paalalahanan o kaya ay gisingin ang diwa ng bawat mananampalatayang ito upang hamunin muli sila na kailangang ipagpatuloy nila ang kanilang takbuhin sa pananampalataya kay Jesus na nakapokus sa ating Panginoong Jesus na siyang ginawa ng Diyos na magsilbing daan, katotohanan at ang buhay, na ang sabi niya ay walang makapupunta sa Ama kundi dadaan sa Kanya. Kaya, ngayon, ano nga ba yung pananampalataya? So, ang sabi dito ay faith is the assurance that the things revealed and promised in the Word are true even though unseen. So, ang pananampalataya daw ay paniniwala sa sinabi ng Diyos o sa salita ng Diyos na kanyang sinabi at ito ay iyong pangahawakan. Ang isang halimbawa na pwede nating ihalintulad dito mula dito sa Hebreo ay yung kay Noah. Natatandaan natin si Noah ay nakatanggap ng mensahe. At ang mensaheng natanggap niya ay mula sa Diyos. At sinabi sa kanya ng Diyos na siya ay gumawa ng isang daong. At dahil pinaniwalaan ni Noah ang salitang iyon, ay isinagawa niya ang pagsisimula ng proyekto na yon, ng paggawa. Hanggang sa sinimulan na nila itong mag-anak. At ginawa nila yung ipinagagawa ng Diyos. Ibig sabihin, naniwala si Noah doon sa ipinahayag na mensahe ng Diyos sa kanya. At dahil nga doon sa kanyang paniniwalang yon, ibinilang siyang matuwid. At ipinakita niya na siya ay naniniwala sa Diyos at nagtitiwala. At yun ang naging daan. Nung magmula nung dumating yung baha, sila ay nakaligtas. Dahil doon sa pananalig na yon ni Noah. So ngayon ay ating titignan ang ano nga ba ang kapangyarihang mayroon. Ano nga bang kapangyarihan mayroon ang tunay na pananampalataya? Kasi nga, ang tema ng ating pag-aaralan ay kapangyarihan ng tunay na pananampalataya. Ano nga ba ang nagagawa nito sa buhay ng mga mananampalataya? Ito ang pinaalala ng writer ng Hebrew na kinakailangan magkaroon sila ng patuloy na pananampalataya.
sapagkat ang pananampalataya ay merong kapangyarihang magagawa sa buhay ng tao. At ito ang ating tatalakayin. Una, ano nga ba ang kapangyarihang mayroon ang tunay na pananampalataya? Ang una, sa verse 6, kung titignan natin sa verse 6, ang sabi dito, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang una na makikita natin sa talatang ito, ang nagagawa ng tunay na pananalig sa Diyos, ito ay nagbibigay, ang unang kapangyarihan na makikita natin dito, ito ay nagbibigay ng kapangyarihang magbigay lugod sa Diyos. Kapag tayo nananampalataya sa Diyos, nalulugod siya. Nabibigyan ng karangalan ang Diyos kapag tayo ay nanalig sa Kanya at siya ay natutuwa. Ang unang kapangyarihang makikita natin dito na nagagawa ng pananalig sa Diyos, ang Diyos ay nalulugod. At gaya ni ang mga sinaunang mananampalataya, kaya sila kinalugdan ng Diyos at itinuring na mga matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat sila'y naniwala. Nang utusan ng Diyos si Abraham, ang sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Bagamat hindi alam ni Abraham yung lugar na kanyang pupuntahan, siya ay nagbalot, naghakot, at isinama niya at dinala niya yung pwede niyang dalhin kasama ang kanyang asawa at nakasama niya doon yung kanyang pamangking si Lot. So, yun ay pagpapakita ng pananalig sa Diyos sapagkat siya'y sumunod sa sinabi ng Diyos. Sumunod siya. At ito ay makikita natin dito. Sa verse 8, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang pinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang mga dayuhan sa lupaing pinangako sa kanya ng Diyos. Ibig sabihin, dahil sa pananalig ni Abraham, siya ay sumunod. At sa kanyang pagsunod, nalugod ang Diyos sa kanya. Natuwa ang Diyos. At pag ang Diyos ay natutuwa, meron siyang mga ibinibigay sa kanyang kinatutuwaan. Naalala niyo siguro nung nalugod ang Diyos kay Abraham, dito sa ating tinatalakay, nung malugod siya, nung ginawa ng Diyos, pinagpala siya. Pinagpala siya sa maraming bagay, hindi lamang sa anak, kundi sa mga material na bagay at marami pang ibang pagpapala ang tinanggap ni Abraham. At higit sa lahat, pagpapalang tinanggap ni Abraham ay tatanggapin niya ang lupaing kanyang inasam. Kasi yung lupain ng Kanaan ay sila'y nanirahan lamang doon bilang dayuhan. Sapagkat si Abraham ay may nakikita pang isang bayan na tinatag ng Diyos. So unang-una, makikita po natin dito, ang unang kapangyarihan ng tunay na pananalig sa Diyos, ito ay nagbibigay lugod sa Diyos. At ito pa, si Enoch, kung papansinin natin dito sa talatang ating binabasa. Ang sabi dito, sa verse 5, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na siya ng Diyos. Sinasabi ng kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. Naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. Ito ang tao na hindi nakaranas ng kamatayan. Dalawa lamang sa Biblia ang taong hindi nakaranas ng kamatayang pisikal. Ito ay si Elijah, yung isa.
Si Elisha, ito yung inagaw ng karwahing apoy na pumunta siya sa langit sakay ng karwahing apoy. At ito si Enoch naman ay bigla na lamang nawala. Hindi nakita ang kanyang bangkay, ni hindi man lamang nabakas na siya ay namatay sapagkat kinuha nga siya ng Diyos. Pero bago siya kinuha, anong naging buhay ni Lot? Nitong si Enoch. Ang sabi, siya'y naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Bakit siya naging kalugod-lugod? Sapagkat siya'y nanalig sa Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos. Sa buong buhay ni Enoch, siya'y lumakad sa kasama ng Diyos. Kaya siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Una, nagagawa ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Ito ay nagbibigay ng kapangyarihang magbigay lugod sa Diyos. Pangalawa, sa verse 11 ay ating mababasa ay ito. Dahil din sa pananalig, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Nanalig siya na tapat ang nangako. Si Sarah. Ano ang nagagawa ng tunay na pananalig sa Diyos? Pangalawa, ang nagagawa nito, may kapangyarihan itong daigin ang realidad sa buhay. Sa buhay ni Sarah, makikita natin ang isang realidad sa buhay niya na napaka-imposible ni Sarah na magkaroon ng anak. Bakit? Unang-una, si Sarah ay baog. Pag sinabing baog, scientifically speaking, hindi ka talaga magkakaanak. Kahit pa anong gawin mo, hindi ka na magkakaanak dahil ikaw ay baog. Lalo na noong mga panahon nila. Ngayon, may mga na-invento ng mga pamamaraan. Kahit yung mga nahihirapang magkaanak, ay po pwedeng magkaroon ng anak sa panahon natin ngayon. Pero nung unang panahon, wala pang mga espesyalistang mga doktor. At talagang hindi kakayanin na isang baog ay papag-anakin. At ang kagandahan pa nito, nung bigyang ng Diyos ng pangako itong si Sarah na magkakaanak ay nung siya ay 90 years old na. Baog, ang realidad sa buhay niya, siya'y baog. Pangalawa, matanda na, menopause na. At kailan ba kayo mga nakakita ng menopause na nagkaanak pa? Hindi, di po ba? Ang realidad sa isang tao na isang menopause na ay kailanman hindi na siya magkakaanak. Menopause na nga, hindi na dinadatnan eh. Bakit hinintay pa ng Diyos na maging menopause si Sarah bago bigyan ng anak? Amen? Upang kung makikita natin ang realidad sa buhay ni Sarah, siya'y baog. Hindi na magkakaanak. Napaka-imposible. Subalit, may kapangyarihan nga ang pananampalataya. Ang kapangyarihan ng pananampalataya, ikalawa, ay ito'y may kapangyarihang daigin ang realidad sa buhay at maranasan ang mga imposibleng bagay. Maranasan ang mga imposibleng bagay. Makakaranas ka ng mga imposibleng bagay na hindi kayang gawin ng tao, hindi kayang gawin ng siyensya, at labag sa natural na umiiral na sistema sa mundong ito. Mararanasan mo ang kababalaghan at himala na madalas ay hindi pinaniniwalaan ng marami. Pero kapag ikaw ay may matibay na pananalig sa Diyos at sa kanyang mga salita, katulad ni Sarah, pinanghawakan niya ang katapatan ng Diyos. Pansinin natin uli, basahin ko uli ha. Sabi dito,
Dahil din sa pananalig ni Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Nanalig siya na tapat ang nangako. Bagamat nung una, nung marinig niya yung tinig ng Diyos, nung dumalaw ang Diyos sa kanilang tahanan, nung nag-uusap si Abraham kasama yung dalawang anghel, nang sila ay nag-uusap, ay naroon sa may tabing dingding si Sarah, at ang sabi ng Diyos kay Abraham, sa pagbabalik ko, 1 taon, panganganak na si Sarah. Magkakaanak ka na. Napatawa si Sarah noon, sapagkat iniisip niya ang natural, ang realidad sa buhay niya, ay imposible nang magkaanak. Unang-una, siya baog. Pangalawa, menopause na siya at siya ay matanda na. Napaka-imposibleng magkaanak pa siya. Subalit, kapag naniwala ka, kapag pinanghawakan mo na tapat ang nagsabi sa iyo ng salitang yaon, at siya ay may kapangyarihang gawin ang bagay na iyon, nagtiwala ka sa kanya, mangyayari ang sinabi niya. Kaya nga, nung nag-aalinlangan si Sarah, noong panahon na yun, ano ang sabi ng Diyos para alisin ang alinlangan sa puso ni Sarah? Kung titignan natin, biyaya pa rin talaga ng Diyos para tayo kumapit ng husto doon sa kanyang mga salita. Biyaya pa rin. Sapagkat kung sa kalakasan lamang siguro ni Sarah, hindi siya kakapit ng ganon, ng matibay doon sa sinabi ng Diyos. Kumbaga, siguro natauhan si Sarah nung sabihin ng Diyos, bakit natawa si Sarah? Meron bang mahirap sa akin? Sabi ng Diyos, meron bang mahirap sa akin? Kung mapasinin natin, ang mundo ay lumabas, mula sa wala ay lumabas. Amen? Ang sabi, nung unang panahon, dilim ang bumabalot sa kalawakan. Nung nagsalita ang Diyos, magkaroon ng liwanag, ay lumitaw ang araw. Lumitaw ang lahat ng narito na dati wala. Nagkaroon. Bakit? Sapagkat sinabi ng makapangyarihang Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari at magaganap ang mga bagay kahit pa yan ay napaka-imposible, mangyayari yan sapagkat sa Diyos ay wala. Amen po ba? Ano ang kapangyarihang nagagawa ng pananampalataya? Pangalawa, ito ay may kapangyarihang daigin ang realidad sa buhay. Hindi lamang si Sarah ang nakaranas yan. Marami. At kulang ang panahon. Kung babanggitin natin lahat, magbabanggit pa ako ng dalawa, si David. Ang realidad, talagang kung lalaban ng isang paslit sa isang higante, siguradong matatalo siya. At wala talagang kalaban-laban. Baka nga, hawakan lamang yun sa kamay at ihagis at paghampasan, patay na yun Eh si David, isang binatilyong maliit pa lamang. Ang kalaban niya ay higante. Hindi nga siya ng Saul, laking-laking tao. At ang mga sundalo ni David, ni David, nitong si Saul, pagkalalaki ng katawan. Yung mga kapatid ni David, mga sundalo yun, lalaki ng katawan. Akala kaya nga, nung si Samuel ay dumalaw sa kanilang tahanan, ay naisip ni Samuel na baka itong unang nakita niyang malaking lalaki, ay ito na ang hari na papalit kay Saul. Subalit hindi pala yun. Nakala niya na yun ang Kumbaga, malalaki ang katawan ng kapatid ni David. At sila ay talagang lahi ng mga sundalo. Mga sundalo yung kanyang mga kapatid. Pero hindi sila makalaban. Dahil napaka-imposible sa paningin ng mata ng tao, napaka-imposibleng talunin talaga itong
sibulayan. Subalit sa mata ng taong may pananalig sa Diyos, alam niya, kapag kasama niya ang Diyos, walang imposible. Walang imposible. Sapagkat ang Diyos ay may kakayanan. Siya'y may lakas, may puwersa, na daigin ang realidad ng buhay at maranasan ang mga imposible mga bagay. Kailan po ba? Ano pa? Yung pagtawid ng mga Israelita sa dagat. Takot na sa realidad ng buhay ang mga Israelita. At nagalit sila kay Moses noong time na yun. At sinabi pa nila kay Moses sapagkat hinahabol na sila ng mga sundalong armado ng mga Ehipsyo, hinahabol sila. At sa likuran nila, kung doon sila tatakbo, na doon yung mga sundalo, nasa likod nila. Sa datahan, mga nakakarwahe, talagang uubusin sila. Eh sila naman, nung umalis sa Ehipto, wala naman sila mga sandata, di ba? Ang dala lang nila yung kanilang mga sinela, sa kanilang mga damit, ang kanilang mga tupa, at hindi pa sila sanay makipaglaban. Ano? Kaya wala talaga silang kalaban-laban. Ano? At napaka-imposible, nasa harapan naman nila yung malawak na dagat. Napaka-imposible na lamuyin nila yon at tumawid sila doon. Kaya nasabi ng mga nakatingin lamang sa realidad ng buhay, nasabi ng mga taong ito, kay Moses, wala na bang paglibingan sa Ehipto at dinala mo pa kami dito? Akala nila katapusan na nila at mamamatay na sila. Ano sabi ni Moses? Huwag kayong matakot. Kasama natin ang Diyos. At inuunat niya ang kanyang tungkod. At pagkaunat niya ng kanyang tungkod, ay biglang nahati ang dagat. At ang dagat ay hindi nila kailangan languyin. Hindi. Sila ay maglalakad doon sa ilalim ng dagat na tuyo ang lupa sa kanilang lalakad. Ang imposible o ang realidad ng buhay ay nadaig sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. Pangatlo, sa verse 10, ano ang kapangyarihang nagagawa ng pananalig sa Diyos? Ito ay may kapangyarihang makita ang mga inihanda ng Diyos. Ito ay may kapangyarihang makita ang mga bagay na inihanda ng Diyos. Meron ka bang inihanda ang Diyos? Meron. Nung una, the Old Testament ay hindi pa masyadong malinaw yung plano ng Diyos at hindi pa hayag ng husto sa mga tao. Pero dito sa New Testament ay talagang binigyang linaw na at binigyan pa ng description kung ano ang lugar na inihanda ng Diyos. Siya ay naghanda ng isang langit, isang bagong langit at isang bagong lupa na titirahan ng mga taong magtatagumpay sa kanilang pananampalataya. At makikita natin ito sa aklat ng pahayag. At noon pa man, bagamat hindi pa masyadong malinaw sa mga mananampalataya sa Old Testament, ang pangako na yon ng buhay, nakita na nila sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan natin.
Ang sinabi dito sa verse 10. Anong sabi dyan? Sa verse 10, dahil din sa kanyang pananalig sa Diyos, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupaing ipinangako ng Diyos. Tumira siya sa tolda kasama nina Isaac, Jacob, na kapwa tumanggap din ng gayong pangako habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at ang nagtayo ay ang Diyos. Ang pangatlo ay ito ay may kapangyarihan na makita ang mga bagay na inihanda ng Diyos. Inihanda ng Diyos. So, bagamat noon ay hindi pa malinaw nga, gaya nung sinabi ko kanina, hindi pa malinaw sa mga mananampalataya noon, subalit dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, nakikita nila na merong lunsod na itinatag ang Diyos. At ito, yung nakita ni Abraham noon. Sabi nga, yung kay Moses naman, dito, papansin natin sa verse 15, si Moses nakita niya rin. Hindi lamang si Abraham ang nakakita nung lunsod na yun. Lunsod na yun. Kundi, si Moses din, sa verse 15. Sabi dito, kung maalala nila ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataong pang magbalik sila roon. Ngunit, ang hinahangad nila ay isang lunsod na lalong mabuti. Isang lunsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Ibig sabihin, si Moses, umalis siya sa Ehipto. Kung tutuusin, pwede siyang maging mayaman doon, sapagkat siya'y anak ng prinsesa. At tinanggihan niya ang posisyon na bilang papalit. Sapagkat siya ang paborito Sana siya ang papalit na maging hari doon sa Ehipto, tinanggihan niya yon. Mas binabuti niyang makiramay at makisama sa kaapihang dinaranas ng kanyang bayan kaysa tamasahin ang kayamanan sa Ehipto. Bakit? Sapagkat si Moses ay may nakikita. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita niya ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa hinaharap. At ang Diyos ay naghanda ng maraming bagay sa atin. Higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan, binigay niya sa atin. Higit sa lahat, ay ang langit na bayan na titirhan natin. At doon, wala ng COVID. Doon, wala ng gera. Doon, wala nang magkakasakit. Doon, wala nang magugutom. Doon, walang mayaman, walang mahirap. Lahat, pantay-pantay. Sagana. Hindi na dadaapuan ng sakit. Doon ay walang lindol. At ang mga bahay doon, hindi magigiba. Hindi mayayanig. Ito yung sinabi rin ni Pablo doon sa mga taga-Korinto na tumanggap kayo ng tahanang hindi mayayanig. Hindi na mapapasok ng kasalanan ang lugar na yun na inihanda ng Diyos. At ang tunay na pananampalataya sa Diyos, kapag meron ka nito sa iyong puso, na ikaw ay nanalig sa Panginoong Hesus at naniwala sa kanyang mga salita, pangahawakan mo ito, kakapitan mo ito. Bakit? Sapagkat alam mo na tapat ang Diyos na nangako sa iyo at tutuparin niya ang lahat ng kanyang sinabi. Naalala ko lahat ng mga sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad nung siya'y nabubuhay pa dito sa lupa. Sabi niya, ay mamamatay ako,
Subalit sa loob ng 3 araw, muli akong mabubuhay. Ilang beses niya yung sinabi sa kanyang mga alagad. Subalit, hindi pa rin naniwala yung mga alagad. Kaya nga nangailangan pa ng 40 days siya mag-stay dito sa lupa para patutuhanan na talagang totoo lahat ang kanyang mga sinabi. At ang lahat ng sinabi niya ay magaganap at magkakatotoo. At kung nangako siya ng buhay na walang hanggan, at kung siya'y nangako ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, yun ay magaganap at matutupad. Kung nga lamang, hindi sa kapanahunan natin, hindi sa kaparaanan natin, kundi sa panahon at kaparaanan ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiyagang maghintay hanggang wakas. Kailan po ba? Pangatlo, na nagagawa ng tunay na pananampalataya, ito ay may kapangyarihan na makita ang mga bagay na inihanda ng Diyos. At pang-apat, ito ay may kapangyarihan daigin gaano mang kabigat ang mga pagsubok na iyong pinagdaraanan. Yung mga nakaraang pag-aaral natin, nakaraang buwan, ang aking tinuro ay tungkol sa pagsubok. Talagang ang buhay natin dito sa lupa ay may pagsubok at hindi natin ito maiiwasan. At sa pagsubok, may layunin ng Diyos. May malalim siyang layunin sa pagsubok na ito. At dahil sa kalaliman ng kanyang layunin sa pagsubok na ito, hindi natin ito naiintindihan. At dahil sa lalim ng kanyang kaisipan at katalinuhan, hindi maabot ng isip natin kung bakit pinapayagan niya ang mga ganitong pangyayari. Katulad nito mga Hebreo, nagtataka sila. Diba ako'y nananalig sa Diyos, bakit ako tumadanas ng ganito? Kaya nga, muli pinaalala sa kanila nung sumulat na ang tunay na pananalig sa Diyos ay may pagdadaanan ka talaga. At binanggit dito yung mga tao na nagtagumpay at binanggit din dito yung mga tao na nakaranas ng matindi at maapoy na pagsubok ng kanilang pananampalataya. At babasahin ko sa inyo yung sinabi dito. So verse 36. Ang sabi, ba yun? Verse 36. Babasahin ko. Ang sabi dito, may tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak, hinagupit, mayroon ding binilanggong gapos ng mga tanikala. Sila'y pinagbabato, ilagari ng pahati, pinatay sa tabak, mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api, pinagmamalupitan, hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa ilang kabundukan, nagtago sila sa mga lungga, sa mga yungib, sa lupa. Maraming binabanggit dito ay si Elijah. Nagtago sa mga yungib, mga propeta sa lumang tipan. At si Isaias. Si Isaias kasi, ayon sa tradisyon, si Isaias ay nangaral. At alam niyo naman, ang mga propeta talagang sasabihin nila kung anong sinabi ng Diyos. Kapag tapat ang propeta, sasabihin nila ang sinabi ng Diyos. At pagka nagsalita ang propeta, talagang nasasaktan ang mga sinasabihan. At ang mga sinasabihan nito ay hindi naman basta tao lamang
kundi mga pinuno at hari. At isang hari sa Israel ang kanyang sinabihan at binigyan ng babala. At dahil sa babala na yon, hindi nagustuhan ng hari, kaya pinag-utos na siya ay hatiin. At ang ikinamatay, ayon sa tradisyon, ni Isaias ay nilagari ng pahati. Naring yung nilagari dito ay si Isaias. At hindi lamang si Isaias, kundi yung mga bayani ng pananampalataya na inirecord dito na sila'y dumanas ng pighati, sila'y dumanas ng pagdarahop, sila'y dumanas ng iba't ibang mga pagsubok sa kanilang pananampalataya nung sila'y narito pa sa lupa. Subalit ang tunay na pananampalataya, nadadaig niya. Nadadaig ang kapangyarihan ng tunay na pananampalataya, nadadaig niya. Gaano mang kabigat ang pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Nakakayanan niya ito. Bakit? Sa tulong ng biyaya at lakas na kaloob sa kanya ng Diyos. Naalala niyo si Esteban? Sa New Testament? Anong ginawa kay Esteban? Hinuli siya. Nagalit sa kanya yung mga tao. Pagkat sinabi niya, titigas ng inyong ulo. Patuloy kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tinagalit yung mga tao sa kanya. Binato siya hanggang sa mamatay. Anong ginawa ni Esteban? Di ba nakayanan niya? At ang matindi pa dito, pinagkalooban siya ng lakas ng Diyos. Kapagkat nung pagtingala niya sa langit, handa na siyang mamatay, tumingala siya sa langit at nakita niyang bukas ang langit. Kaya nakapagdasal pa si Esteban nung time na yon, nung siya'y mamamatay na at talagang dumaranas ng pagbato, kabi-kabila, bato dito, bato doon, bato dito sa likod, tadyak dito, inubaran pa siya. At kung ano-anong pinaggagawa sa kanya, pinahirapan siya ng gusto, subalit natagalan ni Esteban. Bakit? Binuhusan siya ng biyaya, ng lakas, ng loob, ng tibay ng pananampalataya ang ipinagkaloob sa kanya sapagkat siya'y nanalig ng gusto na tapat ang Diyos sa kanya. Anong sabi ni Esteban bago siya mamatay? Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ginawa nilang ito sa akin. Nagawa niya pang magpatawad. Bakit niya? Nakayanan niyo. Bakit niya nagawa yun? Sapagkat meron siyang tunay na pananalig sa kanyang puso. Sapagkat ang tunay na pananalig na dadaig niya, gaano mang kabigat ang mga pinagdaraanan sa buhay. Kaya ito yung paalala ng writer. Kung tunay talaga kayong nananalig sa Diyos, malalagpasan niyo yan. Para bang hinahamon sila. Hindi pa nga dumaranas sa pagdanak ng dugo ang pakikibakad niyo sa kasalanan. Inaagawan pa lamang kayo ng mga ari-arian. At inaalis ang inyong ibang mga karapatan. Hindi pa kayo kinakatay, hindi pa kayo nilalagari. Kumbaga, yung mga mananampalatayang ito, hindi pa talaga puspusan ng pakikipaglabang kanilang hinaharap ay gusto na nilang talikuran ng pananampalataya nila. Pero anong sabi ng writer? Pasdan nyo ang mga bayani ng pananampalataya noon. Masahol pa sa pinagdadaanan ninyo ang kanilang pinagdaanan. Subalit silang lahat ay nabuhay at namatay ng may pananalig sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang tunay na pananampalataya, ang sabi dito, ito ay may kapangyarihang daigin gaano mang kabigat ang mga pagsubok na kanyang pinagdadaan. So dito po, bago ko po tapusin ang mensahe na ating tinatalakay,
ay nais ko pong basahin sa inyo ang mga kataga o mga salitang binitawan ng mga taong may tunay na pananampalataya sa Diyos, na maaaring magpatibay ito sa atin. Mga pananalita ng mga taong may tunay at matibay na pananalig sa Diyos. Siguro kilala nyo yung tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Ano ang sabi ng tatlong ito nang sabihin ng hari? Na sila ay ihahagis sa naglalagablab na pugon? Ano ang sabi niya? Mahal na hari, wala po kaming tutol sa sinasabi niyo yan. Gawin niyo ang ibig niyo. Hindi po kami sasamba sa ribultong inyong ipinagawa. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang siyang magliligtas sa amin sa apoy na yan at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa ribulto. Yan ang kataga ng taong may tunay na pananalig sa Diyos. Hindi man niya maranasan ang pagliligtas ng Diyos sa pagkakataong yaon na kanyang pinagdaraan ng mahigpit na pagsubok, nananalig pa rin siya. Sino pa? Si Habakuk. Anong sabi ni Habakuk? Basahin ko saglit chapter 3, verse 17. Habakuk, chapter 3, verse 17. Ito ang sabi ni Habakuk. Bagamat hindi mamunga ang punong igos, at hindi rin mamunga ang puno ng ubas. Kung ang pamumunga ng ulibo ay mabalam, at walang anihin ang bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan, at daanan man ng salot ang bakahan sa mga sinulungan. Daanan daw man ng salot ang mga bakahan. Ibig sabihin, ng mga pinagkakakitaan nila sa buhay. Sabi ni Habakuk, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos na aking kaligtasan. Yan ang kataga ng mga taong may pananalig at matibay at tunay na pananalig sa Diyos. Kahit daw hindi mamunga ang igos, kahit na dumaan ang salot, mananalig pa rin siya kay Yahweh. Sino pa? Si Job. Ano sabi ng asawa ni Job? Sumpain mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka na. Ano sabi niya sa kanyang asawa? Sa kasaganaan lamang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi ang kabiguan? Ibig sabihin, ang sarap lamang ba ng buhay ang tatanggapin mo? Di ba sa buhay mag-asawa, ang sabi doon sa simbahan, pagka kayo ay kinakasal, kayo ay magsasama sa hirap at ganhawa? Ay gusto mo ba, kasama mo lang ang Diyos kapag masaya ka, kapag sagana ka, at pag ikaw nahihirapan na, ay ayaw mo na sa Diyos? Ay hindi ka tapat na asawa. Ang tapat na asawa, sasamahan mo siya
anuman ang sitwasyon ng inyong buhay. At ganyang katapat ang Diyos. Sa Diyos, sa katapatan ng Diyos, wala tayong masasabi. Madalas, tayong mga tao ang nagkukulang. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Siya ay laging tapat. At isa pa, dito ko tatapusin. Siguro kilala niyo si Polycarp. Si Polycarp ay hindi nasulat sa Biblia. Hindi siya nasulat sa Biblia. Subalit siya ay disciple ni Paul. Ito ang huling disciple ni Paul, si Polycarp. Sa matinding pagsubok ng pananampalatayang Kristiyano nung kapanahunan niya, hinuhuli ang mga mananampalataya sapagkat laganap noon ang pagsamba sa mga emperor. At isa si Polycarp na nabihag. Binihag siya para piliin kung sino o kanino siya magiging tapat. 86 years old na si Polycarp noong panahon na yun. Hindi pala. Baka mga 90 na siya. Baka mga 90 na si Polycarp. Ito ang sabi niya. Kasi ang hatol sa kanya, kapag hindi niya i-deny si Christ, meron kasi doong inihandang mga panggatong, yung siit, yung mabilis maglingas, mga to yung mga panggatong na nakapaligid doon sa pinaggapusan sa kanya. Nakapalibot, siya ginapos nakapalibot doon. Ang sabi sa kanya, yung namamahala doon sa pagpaparusa, ay talikuran niya yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Pero ito ang sabi ni Polycarp. 86 years na akong nagsisilbi kay Kristo. At kailanman, di ko naranasang gawan niya ako ng masama. At kailanman, hindi daw niya naranasan na gawan siya ng masama. Paano kung magagawang itakwil siya na aking hari at tagapagligtas? Pinupuri ko siya at pinasasalamatan. Pinupuri ko siya at pinasasalamatan. At ako'y minarapat niyang mapabilang sa isang martir at inumin ang saro ng kanyang paghihirap. Mas nanasahin niyang mamatay dun sa apoy na yun at tiisin ng mga pahirap na gagawin sa kanya, wag lamang niyang talikuran ang kanyang pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang tunay at ganap na pananampalataya, gaya ng sinabi ko kanina, ito ay may kapangyarihan daigin gaano mang kabigat ang pagsubok na iyo pinagdaraanan. At ito ay makikita natin dito sa aklat ng mga Hebreo. Parang sinasabi ng writer, magpatuloy kayo kahit kayo dumaraan sa matinding pagsubok ng buhay. Magpatuloy kayo. Pagmasdan ninyo ang mga kasamahan ninyo, ang mga bayani ng pananampalataya sa lumang tipan. Dumanas din sila at matindi pa ang pinagdadaanan nila kaysa sa inyo. Subalit, sila'y nabuhay at namatay nang may ganap pananalig sa Diyos.
merong tumangging palayain. Sapagkat alam nila na may mas lalong mabuting buhay sa kabila ng kamatayan. Kaya pala si Pablo, dun sa mga taga-Roma, nabanggit niya. Nabanggit niya sa mga taga-Roma na walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit daw kahirapan, gutom, tabak, lahat ng puwersa, kahit nga kapangyarihan ng kadiliman, ang lahat daw ng ito ay walang hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Ibig sabihin, gamitin man ng dyablo ang lahat ng puwersa niya sa atin kung matibay tayong mga hawakan sa pangako ni Jesus na tayo pinangakuan niya ng langit na bayan, ng buhay na walang hanggan, na pagpatuloy tayong kumapit sa Kanya hanggang katapusan ng ating buhay at maniniwala na magaganap ang Kanyang mga pangako, magtatagumpay po tayo. Magtatagumpay po tayo. So tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa mensaheng ipinarating mo sa amin sa araw na ito. Tunay po na ang daigdig ng aming bansa ay dumaraan sa isang mabigat na sitwasyon ng buhay. Maging kami, mga mananampalataya, ay naapektuhan din ng kaganapang ito sapagkat kami nakatira pa dito sa lupa. Kaya mo ng iyong mensahe na natatagpuan namin sa iyong mga salita ay magsilbing inspirasyon sa amin upang maging matatag kami, upang maging matibay kami na harapin anuman ang sitwasyon ng buhay na aming kinaharap ngayon. At maaaring mas masahol pa rito ang dumating sa dako pa roon ng mga panahon at araw, hindi po namin natitiyak. Isa lamang ang tiyak namin na ang nangako sa amin ay tapat. Na kailangan naming panghawakan ito. Na kailangan naming magtiwala ng ganap. Na kahit hindi namin naiintindihan ang mga bagay na nangyayari at nagaganap sa aming mga pinagdadaanan sa buhay, ay patuloy pa rin kaming kumapit. Tulad ng iyong mga mananampalataya na patuloy na kumapit sa huling sandali ng kanilang mga buhay. Pagpalain mo yung tagapagkinig. At kung meron mang mga pinagdadaanan sila, ang mensaheng ito'y iparating mo sa kaibuturan ng kanilang puso upang magalak bilang harapin, tanggapin, at ganap silang kumapit ng may pananalig sa iyo. Nang sa ganun, ang pananalig na ito magbigay ng kapangyarihan sa kanila na pagtukumpayan ang mga bagay-bagay, makagawa ng mga bagay na imposible, na makakilos ng nakalulugod sa iyo. Pagpalain mo po ang mga anak, lalo na po ang mga pinagdadaanan sa buhay. Nawa ang mensaheng ito ay ihatid mo sa kanilang mga puso. Purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na salamat at amen. Amen. Gandito na lamang po at purihin ang Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap lang
puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap lang